Hello po. So, paliwanag natin ngayon yung about sa sessions. Baka makatulong po kasi sa inyo. So, ano po ba ang isang session po? Kasi meron tayong accounts, di ba? So, si session po stores the information po, um, commonly ginagamit sa username at password. No? And retains it um, in all web pages across uh, across your browser po. So parang meron ditong session ID na tinatawag. Tapos so nai-store yung username password mo pag nagla-login ka. Meaning ang mangyayari niyan, ito po, wait natin dito, meron tayong simple login form. No? So tayo po ay nasa PHP form. Ang gamit nating project ay ito. Ayan, si PHP form, si test, si home, tsaka si logout for demonstration lang naman. Okay? So ngayon si PHP form, yan pinaka-login page natin. Ito po. So ang laman lang po niyan, itong dalawang inputs. And then once po nakapag-login ka na, te-test po niya. Sa test, ilalagay po niya sa variables yung ating inputs, username at si password. Then i-echo po niya. Po, mamaya ako napapaliwanag sa session. And then, pupunta po siya sa home page. Ayan. So, pupunta ka na sa home. And then, sa home naman, meron ditong buttons na go to login page or log out. And then, papakita rin po dito kung ano yung nakuha niyang information. Po. Kasi po, pagka nagsasubmit lang tayo ng data mula PHP sa login, papunta sa test dahil nga po yun yung action natin. Makukuha lang po yung data dito lang. And then, pag once na nagpunta ka na po sa ibang web page, like sa homepage mo, hindi na siya may store. So, kailangan mo po ng something na mag-i-store po. So, para siyang cookies. Para siyang cookies. That only last until you close the browser. Yan po ang pinaka-silbi ni session. Parang cookies siya, nag-i-retain po dun sa website mo hanggang hindi mo kina-close yung browser mo. Hindi po siya mawawala. Okay? So, demonstrate natin kung ano yung nangyayari. Halimbawa po, maglalagay ako ng username and password. So, 1, 2, 3, 4, 5. Submit natin. So, nagla-login tayo nito halimbawa. So, stored in session na siya. Then, punta na ako sa homepage. Ito po yung aking data, no? So, ito po ngayon ay nakastore na sa session. Ito pong mga nakukuha data na to. No, itong si login, si password. Kasi malayo na tayo dun sa ating PHP form. So, hindi natin ma-access yung data sa post. Kinukuha na natin to using session po niya. So, sample test 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, makita niyo po meron ditong dalawang buttons. Si go to login page and then si logout po natin. So, ngayon po kasi may naka-login po tayong credentials. So, go tayo sa login page. Then, sasabihin niya dito, naka-login ka pa. Then, dadalhin ka pa rin ulit sa homepage. Ibig sabihin, hanggang ikaw ay login, hindi ka niya dadalhin sa login page. Kasi nga, naka-login ka na eh. Ayan po. Mapupunta ka lang sa login page once logout ka na. Okay, logout ka na. Successful logout. And then, pupunta ka na sa login form. Ngayon, punta tayo sa home nung nasa login form tayo. Since po may session tayo, nag-logout na tayo. Pag nag-logout ka kasi, meaning wala ka ng username, password. Punta tayo sa home.php ngayon. Ngayon po, sabihin dyan, naka-logout ka pa, wala ka namang account. Kaya babalik ka na naman sa login form natin. So, paano po yun? So, ganito po. So, una, ang pinaka-key po niyan ay dito sa ating login form, once na nag-enter ka na ng username at nag-enter ka na ng password, so pupunta ka na dito kay test dahil po yun yung action, di ba?
Once nag-submit ka, pupunta na siya kay test.php. Okay, and then pupunta siya dito. So, kinuha natin yung dalawang variables, username at si pass. Ginamit natin yung post para makuha yung mga variable galing dun sa HTML form. So, yung dalawa po na to, napunta na dito sa uname and pass. So, ngayon, in-echo natin para lang maka-make sure, para sure tayo. And then, in-store na po natin siya sa session. Okay? So, huwag pong kakalimutang mag-start muna. No? Session start is used to start or resume a session. Ayan. It is used to start or resume a session. So, ginagamit ko lang yan. Copy-paste nyo naman. Pwede naman. Kasi meron pong ganyan sa taas. Pag gusto mong gumamit ng session variables yung ating PHP file. Okay, so na-store na po sa session. Parang same lang po siya ng sa post. No po. $_session and then ano yung pangalan? Uname and then pass. So ito pong dalawa. Stored in session can be accessed by all web pages. Yan. Ganun po. So, yung dalawa na yan. Okay? Then, echo natin, stored in session para ambahan na naman natin, nakikita natin. And then, gumawa po ako ng link para pumunta po sa home.php. So, ito po yung ginagamit ko lang para ma-check ano. Pwede nyo itong irekta na window.location href na agad para mag-skip na po niya itong window na to. Okay, para diretso dun sa homepage na lang. Yan po. So, ngayon, pupunta na siya kay home once pinindot natin yung button. So, home po tayo. Okay? So, sa home po natin, may HTML, head, body. Then, in-echo natin yung username and password na nasa session na yun po. Sa session na yan. Okay? Sabihin, kumukuha na tayo mula dun sa session natin. And then, meron tayong dalawang button dito. Go to login page, yung tulad ng kanina. And then, log out. Si logout.php naman, pag pinindot natin yan, ang gagawin po niya, yan, still po, lahat po yan may session start. Para, again po, si session start ay it starts or resumes the session. Para po magkaroon tayo ng access sa session variables po natin. Then, si logout po, ginagawa po niya ay session concept. Sabihin niyan ay resets the values of session variables. So yun, tinatanggal lang niya yung session variables natin na walang session. Then, session destroy. Destroys the session. Okay, yung sabihin dito, you have been logged out and then nag-window location href ako and nakascript po yan. Sa phpform.php. Yan po yung ating login page. Redirect to login page. Okay po. So, once po na nag-redirect na tayo sa login page, so babalik na naman po siya dito kay phpform. So, once na pinindot natin yung logout, destroy na yung session, in-unset niya lahat ng session variables. Babalik siya dito. Okay. Ngayon po, nilagyan ko siya ng if statement. Si PHP form, sabi dito, PHP form, nilagin form natin yan. If is set, ibig sabihin ng is set kung merong laman. Okay? Yung session username. Kung merong laman, yung session uname. Sabihin dito, login ka pa din. Kasi nga, hindi pa natin dinidestroy, hindi pa natin ina-unset. Ibig sabihin, login ka pa. So, instead na magpatuloy siya dito sa phpform.php, babalik po siya sa home.php. Okay. Kung may laman po yung session. Kung wala na, at na-log out na natin, na-unset na natin, na-destroy na natin yung session, magtutuloy siya dito sa login po natin. Ganon din naman po sa home. Sa home naman, dito naman po, kung not, nakikita niyo ba yung not is set.
Okay, kung wala daw nakaset sa session username, meaning log out ka pa kasi wala pa namang laman yung username mo dun sa session mo. No, pwede niyo lagyan ng N. No, hindi ko lang alam kung, hindi ko lang feel na relevant siya dito sa demonstration. Pero kung gusto nyo, pwede naman lagyan if is set, ganyan, and not is set, si pass. No? Pero parang same lang naman kahit ilagay or hindi yan. Okay? Then, lagay po natin dito, still log out. No? Sinasabi niyan, still log out. And, i-redirect po siya sa login form. Meaning po niyan, pag naka-login ka, bawal ka nang bumalik sa login page hanggat hindi ka nagla-log out. And pag log out ka naman, hindi ka makakapunta ng home page or ordering page mo hanggat hindi ka nagla-login, hanggat wala kang account. Okay? And then, kung ano na po ang gagawin nyo in between, po, kayo na po bahala. Kung gusto nyo, ilagay dito yung mga kukunin nyo sa database, i-compare sa database, kung meron bang matches, ganyan. Then sa dulo, tsaka pa lang may store, tsaka pa lang magre-redirect sa home. Yan. Anything po na ilagay nyo dito. Po, ang kailangan natin, ang naturo ko lang sa inyo ngayon, si session, kung paano po siya gamitin. Po, na siya po ay isang cookie, parang cookie po, that stores the information and retains it on all the web pages across your browser hanggang i-close mo po siya. No? Meron kang session hanggang i-close mo. Nakita po natin dito, yan, naka-log out ka kasi niyan, kaya punta tayo ng home. Ayan, log out ka. Pero, pag nag-login ka, Brando 1234, go to home page. Ayan po, access na po si session dyan. And then, tawagin natin si PHP form. Yun, ayaw. Diba? Gawa pa isang tab. PHP form. Ay, localhost. Ayan, tawagin ko ulit. Still login ka pa din. No? Hanggang hindi mo kina-close. Once na-close mo na yung browser, and then reload mo, nag-retain pa rin pala. Ay, still log out ka na pala. Log out na po pala siya ngayon. Ayan, punta ka na sa login form. Again, ulitin natin. Ayan, so naka-login ka na. Ayun, naka-login ka na. Ayan. So, try natin. Login ka na. Ayun, then close natin. Open natin ulit. Ayun, naka-log out na siya. Okay? So, ganun po ang catch po ng ating session. Yan, sana po may natutunan at sana makatulong po ito sa inyo mga projects. Yan lang, salamat.